Bukas nilipat ito sa manson. Doon na ito maninirahan kasama ko. Nakangiting bumaba ako ng sasakyan habang nakasilid ang dalawa kong kamay sa bulsa ng aking pantalon. Nakakadalawang hakbang pa lang ako'y bigla ako natigilan. Para akong pinako sa aking kinatatayuan. Ang kaninang kasiyahan na nararamdaman ko'y dagling naglaho, napalitan ng matinding puot. Pakiramdam ko'y biglang tumigil sa pag-ikot ang mundo ko. Gusto ko magwala at magsisigaw ng mga oras na to dahil sa matinding sakit na nararamdaman ko. Dahil ang mga sandaling iyon, malinaw ko nakita ang aking asawa at ang anak ni Attorney Wilson na nagkayakap habang sa pagitan at sa dalawang bata ako nakatingin. Ay 1 taon, pataas ang edad ng mga ito. Ito ba ang surprise ang sinasabi niya sa akin? Grabe ang sakit. Pakiramdam ko ay bumigat ng hustong dibdib ko at nahirapan akong huminga. Kaya mahigpit kong nagkuyom ang aking kamay. Bandalim ang mukhang tililikuran ko mga ito at mabilis sumakay ng aking sasakyan. Nagulat ang mga tauhan ko at labis sa taranta ang mga ito nang bigla akong pinaharurot, papalayo ang kotse. Dinala ako ng aking mga paa sa isang mamahaling bar. Nandito ako ngayon sa labas ng isang VIP room. Gusto ko lunurin ang aking sarili sa alak para hindi ko maramdaman ang sakit mula sa puso ko. Muling sumagi sa aking isipan ang tagpong natatnan ko kanina. Narawan sila ng isang masayang pamilya at hindi maikakaila ang matinding kasiyahan ng asawa ko sa mga bisig ng lalaking iyon. Dinampot kong bote na may laman ng pinakamatapang na alak at tinungga ito na akala mo'y tubig. Pagkatapos ubusin ang laman ng bote, tumayo ako at malakas na binato ito sa pader. Hayop! Mga hayop kayo! Umiiyak kong sigaw na halos mamaos na ako. Ang sakit! Walang kasing sakit ang nararamdaman kong kabiguan ngayon. Nangihinang umupo ako sa sahig. Pakiramdam ko unti-unti akong pinapatay nito, talagang hindi ko kayang hapde. Ako si Cedric Hilton, ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Kilala ng lahat bilang isang CEO ng dambuhalang kumpanya. Kinatatakutan ng lahat dahil sa yamang tinataglay. Ngunit hindi ko sukat akalain na hahantong ako sa ganitong sitwasyon at madali ako napaikot sa mga kamay ng isang babae. Para ako napatayan dahil patuloy ako sa pagtangis habang patuloy sa pagtungga ng alak mula sa bote. Halos hindi na makatayo sa sobrang kalasingan si Cedric nang datan ito ni Mr. James sa loob ng kwartong kinaroroonan nito. Labis siya nagtataka kung bakit nagkaganito ang kanyang boss, gayong maayos tong umalis kanina sa presinto. Saglit pang natigilan si James sa kamang paglapit ng kay Cedric nang tumunog bigla ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng pantalon nito. Tay, 12:00 na, bakit wala pang asawa ko? Nag-aalalang tanong ni Lexi mula sa kabilang linya. Ito agad ang bunga ni Lexi nang sagutin ni James ang tawag. Don't worry, Iya, papunta na kami dyan. Nagkaroon lang ng konting problema. Malumanay na sagot nito. Narinig niya sa kabilang linya na magpakawala ng isang malalim na buntong hininga ito na tila sakalang nakahinga ng maluwag. Mag-ingat kayo sa biyahe. Masaya na nitong wika bago pinati ang tawag. Sumenya si James sa mga tauhan, agad lumapit ang mga to sa kanilang amo at pinagtulungan dalhin sa sasakyan. POV ni Lexi. Napalingon ako sa pintuan nang marinig kong may nag-doorbell. Nagmadali akong tumayo para buksan ang pintuan at sigurado kong asawa ko na ito. Kanina pa ako naghihintay sa kanya dahil nais ko sana tong sorpresahin. Plano ko ipakilala ang mga bata sa kanya. Inihatid ni Clinton ang mga bata dito sa kondo ko. Kinausap ko na rin to sa plano kong buuin ang aking pamilya. Very supportive ang kaibigan kong yon at masaya daw siya para sa akin. Ngunit nalulungkot din to dahil di niya na makakasamang kambal. Nangako naman ako sa kanya na madalas kaming dadalaw sa kanila para di rin malungkot si tita, ang mommy ni Clinton. Nakadama ako ng lungkot dahil late na dumating si Cedric. Nasira ang plano kong pagkikita na mag-ama dahil tulog na ang kambal sa kanilang kwarto kasama ng kanilang mga yaya. O ano nangyari kay Cedric, tay? Naguguluhan kong tanong. Magulo ang ayos ito at halos hindi na makalakad ng maayos habang inaalalayan tong mga tauhan. Hindi ko rin alam, Iha. Mukhang may malaking problema siyang master dahil ngayon lang ito nangyari sa kanya. Paliwanag ba nito sa akin? Mabilis akong tumabi upang bigyang daan sila. Pagkatapos maihatid ng mga ito si Cedric sa aking kwarto, kagad namang lumabas ng kondo sa ni Tatay James. Kumuha kagad ako ng maligamgam na tubig at isang towel. Tinanggal kong suot na polo ni Cedric pati mga sapatos nito. Nahirapan pa akong hubaran siya dahil malaking tao to. Ilang sandali pa habang pinupunasan ko ang mukha nito, umangat ang kanang kamay niya at tinaplos ang kaliwang pisngi ko. Ang maganda kong asawa, ang gandang ito na siyang labis kong kinababaliwan. Sabihin mo sa akin, hindi ba't pag-aari ko na ito noon pa man?
Wala sa sariling tanong niya sa akin. Sweetheart, may problema ka ba? Sabihin mo sa akin, ayoko makita na nagkakaganito ka. Malungkot kong wika. Ngunit lalabis ako naguguluhan sa sumunod na sinabi nito. Paano mo nagagawa na magpanggap sa aking harapan bilang isang mabuting asawa? Dala ng kalasingan, hindi na maintindihan ang mga sinasabi nito. Pak! Nawindang ang buong pagkatao ko ng isang malakas sa sampal ang pinadapo nito sa kaliwang pisngi ko. Hindi makapaniwalang tumingin ako sa kanya, ngunit sumalubong sa akin ang nanlilisik itong mga mata. Bigla siyang bumangon at sa isang iglap, nakahiga na ako sa kama habang nakapatong ito sa ibabaw ng aking katawan. Kailanman hindi mo na ako manloloko pa. Pak! Pagkatapos sabihin yon, isa na namang sampal ang dumapo sa kabilang pisngi ko. Hindi ako makapaniwala na nagawa niyang saktan ako. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ano bang problema mo at ginaganito mo ko? Galit kong tanong sa kanya habang umiiyak. Alam ko na nagpaplano ka makipaghiwalay sa akin. Hindi ba't yun naman ang matagal mo nang gusto? Nilaro-laro mo ko. Pinadama mo ko para lang makuhang nais ko. Nagkakamali ka, Lexi. Dahil kailanman hindi ko makawala sa akin dahil pag-aari kita. Galit itong sigaw sa akin bago hiniklas ang damit na suot ko. Wala ako nagawa kundi ang umungol dahil marasa kong hinahalikan nito habang nanunulak ang aking mga kamay sa kanyang malapad na dibdib. Mabilis na nahubad ang suot ko na pantalon bago marahas na hinila pababa ang suot kong pajama. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Buong buhay ko walang ginawa kundi ang mahalin at ingatan ka, tapos ito pang gagawin mo sa akin? Nasaktan ako kung papaano ako nito ang kilin ng walang pag-iingat. Hindi mo ako pag-aari, kaya hindi mo na dapat ginagawa sa akin to. Mas mabuti pa maghiwalay na lamang tayo, bago pilit na kumawala mula sa pagkakadagan dito. Napansin kong lalo nagdilim ang mukha nito at kita na labis itong nasaktan sa mga sinabi ko. Bumagsik ang mukha ni Cedric na sa sinabi ng asawa at tuloy na itong nawala sa katinoan. Binalot na matinding galit at sakit ang puso nito kaya marahas na inangkin ng asawa. Dito niya ibinunto ng galit para sa asawa. Pawang mga impit na ungulan tayong nagawa ni Lexi. Nag-iwan ng marka sa katawan niya ang mga kamay ng asawa dahil may diin ang bawat haplos ito. Sa pagitan ng kanilang ungol, patuloy pa rin sa pagdali ang masaganang luha niya. Ni minsan di pumasok sa kanyang isipan na magagawa siyang saktan ng asawa. Buong magdamag inangkin ni Cedric ang katawan niya. Walang kasawaan at parang di man lang to napapagod. Ilang sandaling lumipas, nahahapong ibinagsak ang katawan sa tabi ng asawa at tuloy na tong nakatulog dala ng matinding pagod. Mula sa gilid ng kama, nakatalong ko si Lexi, yakap ang dalawang tuhod. Puno ng pasa ang katawan nito at may sugat din ang gilid ng bibig dahil sa sampa na tinamo nito mula sa asawa. Tahimik na umiiyak si Lexi sa sulok habang pinagmamasdan ng asawang mahimbing na natutulog sa kanyang harapan. Cedric's POV. Dada! Yeah, Dada, up! Naalimpungatan ako sa malit na boses na narinig ko sa aking paligid. Naramdaman ko ang mga basang bagay na dumampi sa aking mukha. Isang ungol ang nanula sa bibig ko nang may humila sa buhok ko. Hindi masakit ngunit sapat upang tuluyang magising ang natutulog kong diwa. Iniisip ko tuloy na baka dinadaya ako ng aking imahinasyon. Marahil na nanaginip pa rin ako hanggang ngayon. Dada, Dede! Sigaw ng isang matinis na boses ng isang batang babae na nasa gilid ko habang patuloy ito sa pag-iyak. Sa pagmulat ng aking mga mata, tumambad sa aking paningin ang malanghel na mukha ng dalawang bata. Para ako nabato balaning na mapakong aking paningin sa luntian nilang mga mata. Saglit na huminto sa pag-iyak ang batang babae bago pumikit to ng ilang beses tsaka tumitig sa aking mukha. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nakatitig sa isa't isa. Ang alam ko, saglit nang huminto sa pag-ikot ng mundo para sa amin ng mga batang ito. May kung anong damdamin ang sumikto mula sa dibdib ko. Basta kahirap ipaliwanag. Lexi? Tayong nasambit ko habang nanatiling nakatitig sa dalawang bata. Matapang nakipagtitigan sa akin, inosente nilang mga mata. Masasalamin ang labis sa pagkamangha ng mga ito sa akin. Nakita ko kumilos ang dalawang bata at dumapit sa akin habang ako'y halos hindi na gumagalaw sa aking kinaupuan. Dahil ng mga sandaling ito ay ang malakas na kabog lang ng aking dibdib ang tanging naririnig ko. Dada! Dada! Sabay na sigaw ng dalawang bata. Ramdam ang matinding kasiyahan sa kanilang tinig.
Nang makarating ang mga ito sa akin, humawak sa aking mga braso ang may kaliitan nilang mga kamay at pilit na tumayo. Nanginginig na umangat ang aking mga kamay at maingat na kinulong sa aking mga bisig ang dalawang munting anghel na nasa aking harapan. Nanlabong aking mga mata dahil sa nagbabadyang mga luha hanggang sa hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng mga ito sa aking mga pisngi. Hindi ako makapaniwala sa mga natuklasan ko ngayon. At sa bawat bigkas sila ng dada ay tila musika sa aking pandinig. Dada? Ibig sabihin mga anak ko sila. Tila wala sa sariling naitanong ko sa kawalan. Sumagi bigla sa aking isipan na nakita kong eksena kahapon at ang mga batang ito ang karga ng abogadong si Clinton Wilson. Ibig sabihin ito ang sorpresang tinutukoy ng aking asawa para sa akin? Tuluyan na ako napahagulhol ng iyak nang malala ko na gawa ko sa aking asawa. Binalot ng matinding pagsisisi ang puso ko. Parang gusto kong suntukin ang aking sarili. Bakit ba kapag pinangungunahan ako ng selos, nawawala ako sa aking sarili? Pakiramdam ko hindi ako karapat-dapat sa aking asawa. Ngunit hindi ko naman kakayanin kapag nawala siya sa akin. Nagangat ako ng muka. Nilibot ang aking mga mata sa kabuuan ng kwarto. Ngunit hindi ko maramdaman ang presensya ng aking asawa. Muling bumaling sa aking mga anak at tinanong ang mga ito. Nasaan ang mommy mo? Malambing kong tanong. I don't know. Sagot ng batang lalaki na may seryosong mukha. Nakikita ko ang sarili ko sa mukha ng batang to. Dada, dede. Sabat naman ng batang babae. Halos iisa lang ang mukha ng dalawa kaya madaling malaman na kambal ang mga ito. Napangiti ako at nanggigigil na halika ng mga pisngi ng mga ito. Nang sandaling iyon, puro kasiyahan ng puso ko at masasabi ko, ito ang pinakamagandang regalo na tanggap ko sa buong buhay ko. Napansin kong nanlalaki ang mata ng dalawang katulong na nabungaran ko sa labas ng kwarto. Tila di makapaniwala ang mga ito na nakatitig sa mukha ko at sa aking katawan. Ahem! Saka lang sila natauhan ng malakas akong tumikim para makuha ang kanilang atensyon. Bigla ang ginawa nilang pagyuko. Where is your senyorita? Seryoso kong tanong sa kanila. Maaga pong umalis sa senyorita Lexi. Nagbilin lang po siya sa amin na dalhin ng mga bata sa inyo pong kwarto. Nautal na tagot nito sa akin habang nakatungo. James! Tawag ko sa aking tauhan. Kagad naman tong lumapit sa akin na kasalukuyan nakaupo sa may salas. Nasaan si Lexi? Aniya kay James bago nilingon ng aking mga anak na naglalambing sa akin. Dahil sinandig nila ang kanilang mga ulo sa magkabilang balikat ko habang nakaakap ang maliliit nilang mga braso sa aking leeg. Ramdam ko ang pananabik nila sa akin. May kung anong damdamin ang humaplos sa puso ko. Kaya masuyo kong hinalikan ng mga ito sa kanilang ulo. Young master, kung iyong mamarapatin, sa tingin ko mas makabubuting bigyan ng panahon sa senyorita. Naguguluhan ako sa naging sagot niya sa akin, kaya halos magkadikit ang mga kilay ko. Sumenyas ako sa dalawang katulong na kunin ng aking mga anak. Kaagad naman tumalima ang mga ito at kinuha mula sa mga bisig ko ang kambal. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko kay James habang matiim na nakatitig sa mukha nito. Nakita kong lungkot sa mukha ni James na kalaunan ay naging seryosong ekspresyon ng mukha nito. Alam mo ba kung gaano ako naging tapat sa'yo, young master? Ngunit sa pagkakataong to, hindi ko na nagustuhan ang ginawa mo kay Senyorita Lexi. Alak na ang turing ko sa kanya at alam ko na kung gaano katindi ang hirap na pinagdaraanan ni Lexi. Kaya hindi yata makatwira na saktan mo siya ng walang sapat na dahilan. Seryoso nitong pahayag. Naumid ang dila ko at hindi ako makapagsalita. Dahil aminado ako na malaki naging kasalanan ko sa aking asawa. Nakikita ko sa mukha ni na senyorita na labis siyang nasaktan at ang tanging kahilingan niya ay katahimikan. Intayin natin na humupa ang galit na naramdaman niya para sa'yo. Tahimik lang ako nakikinig sa mga sinasabi nila, James. Tama ito. Walang kapatawaran ang ginawa ko sa aking asawa. Kaya wala akong magagawa kundi ang pagbigyan ng kahilingan nito sa akin. 1 linggo. Kapag hindi pa siya nagpakita sa akin 1 linggo, ako na mismo ang pupunta sa kinaroroonan niya. Aniya na hindi bukal sa kalooban ko ang mga sinabi. Ayusin ninyong lahat ng gamit na mag-ina ko. Ilipat ninyo sa manson. Pagkatapos sabihin yon, tinilikuran ko lamang ito para magbihes. Ipinikit ko ang aking mga matang tumama ang malamig na tubig sa aking kahubdan. Natigilan ako na maalala ko ang nangyari kagabi. Nakadama ako ng galit para sa aking sarili, lalo pa nang lumitaw sa aking balintataw ang luhaang mukha ng aking asawa. Malakas na sinuntok ko ang pader dahil inuusig ako ng aking konsensya.
Sa tingin ko, hindi ko mapapanindigan ng isang linggong palugit na sinabi ko kay James. Gusto ko nitong hanapin para suyuin na tumingin ng tawad sa pananakit na ginawa ko sa kanya kagabi. Pagkatapos maligo, kagad na nagbihis. Kung anong suot ko kagabi, siya rin ang sinuot ko ngayon. Sorry, sweetheart. Isang araw pa lang di kita makita na babaliw na ako. Isang linggo pa lang, kaya? Aniya sa isipan bago tuluyang lumabas sa kwarto. Pagdating ng sala, nakita ko naglalarong aking mga anak, kaya kusang lumitaw ang isang matamis ng ngiti sa labi ko. Dada! Sabay na tawag sa akin ng kambal. Sa tuwing nakikita ko ang kanilang mga mata ay ang mukha ng asawa, ang nakikita ko mula sa aking isipan. Mabilis na lumapit sa aking mga anak at kinalga ang mga ito bago nang gigigil na hinalikan ng matambok nilang mga pisngi. Ma'am, kailangan po kayo dito sa kumpanya. Tambak na po ang mga papeles na kailangan ng inyong pirma. Aniya ng sekretary ni Lexi na bahagya pa itong nabulol sa pagsasalita. Matinding kaba ang naramdaman nito dahil kasalukuyan na nakatayo si Cedric sa kanyang harapan habang seryosong nakikinig. Tinawagan ng sekretary si Lexi upang pakiusapan to na pumasok na sa trabaho tulad ng utos sa kanya ni Cedric. Next month pa ako papasok, Ness. Sagot nito sa matamlay na tinig. Malinaw itong naririnig ni Cedric kaya lalo nagdilim ang mukha nito. Hindi na to nakatiis at inago ang telepono mula sa kamay ng sekretary ni Lexi. Sweetheart, parang awa mo na, mag-usap tayo. Naputo ng sana'y sasabihin ni Cedric nang bagsakan siya ng telepono ng kanyang asawa. Shit! Crash! Napamura na lang ito sa sobrang inis bago malakas sa ibinato ang telepono sa pader. Namumula ng buong mukha nito dahil sa matinding galit. Halos 8 araw na rin ang lumipas at hanggang ngayon, hindi pa rin to nagpapakita sa kanya. Blag! Napatalon sa matinding gulat at takot ang sekretary na si Ness nung halos mayanig ang buong kwarto dahil padabog na sinara ni Cedric ang pintuan ng opisina.